So ito yung report ng bilyonaryo tungkol dyan sa request ni Amy Marcos. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Napakalakas ng loob ng agenda ng bilyonaryo na nailabas at pangalanan. Pati yung di umanong kasama dito, di umano na si First Lady. O hindi ba? Napakalupit nitong bilyonaryo. Bakit kaya kumakana? Kasi ang alam ko sila ABS-CBN din to eh. So ano yan, kampi nyo yung Katol Network pero yung yung bagong network nila, yung bagong news platform nila, kaaway nyo, ganun. Kasi pinangalanan talaga sila eh. So medyo sabi ko somehow natapangan ako sa bilyonaryo kasi sila lang talaga ang naglalabas nitong balitang ito, yung mga malalaking media network nga. Walay. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. So ayon sa sinasagawang investigasyon, ayan pa sila nagpa-party Humihingi Wala ng na. full report sa mamaya papakita natin nagpa-party sila. So ayon iyon sa investigasyon pa lang. Wala pa namang final na findings. Wala pang final na findings pero ayon sa initial na investigation, ang pagkamatay, drug overdose, tapos may mga nakita silang paraphernalia na kinumpirma nila na cocaine. Di ba? Hindi kayo nahihiya niyan, mahiya kayo, huy. Mahiya kayo, yung mga nagtatanggol sa pamilyang ito, mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Hindi kayo para kayong mga zombie talagang kahit may mga nangyayaring may nangyayaring masama na hindi pa rin kayo natitigil eto mga bossing, hinahamon na naman ni Harry Roque etong si Amy Marcos. Pakinggan natin yung kanyang hamon. Ano ba yan? Hinahamon ko rin po itong si Manang Amy. Manang Amy, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, para pa lang si Claire Castro yan. Para pa lang si Claire Castro yan. Hanggat hindi niya nakikita, hindi siya maniniwala. So dito mo makikita si Jaime, parang binubudol din tayo. Just say it up front, Jaime. Serve your country well. Sabihin mo na kagad, yung kapatid ko ganito, ganyan, na-rehab nga yan, ganito, ganyan. Okay lang naman kung sabihin mo na yung kapatid ko dati gumagamit kaysa yung ngayon. Tsaka mas importante na malaman natin kung ito ba ay gumagamit ngayon. Because of all people, kayo yung nakakaalam na walang bawal nga mag-drive yung lasing. Di ba? Pag lasing ka, DUI, driving under the influence, bawal yan. Huli yan sa Amerika nga, napakalaki ng niyan. Alam ba pag na DUI ka daw sa Amerika, $30,000 lang naman ang babayaran mo. Pucha yan, maghihirap ka, milyon-milyon na yan. Ganong katindi, yung nagdadrive lang yun lalo pa kaya ito, buong Pilipinas ang inaano nito. Buong Pilipinas ang pinatatakbo nito, tapos mga bangag. Diba dapat lalo tayong mas maghigpit sa kanila. madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya ay nasa Oxford ang tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng inyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw ay maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni
Lipi Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang. Grabe naman. Naging ano ka naman, naging spokesperson ka ng DDS. Dito. Kahit naman gawin niya yan, di na mabubura sa isip namin yung pagtataksil sa bayan ng pamilya na yan. Grabe naman to si Harry Roque. Hindi ako informed na hindi ako informed, Harry Roque, ikaw na pala ang spokesperson ng lahat ng mga DDS, Diyos ko po. Oo, hindi naman yata yan ang gusto namin gawin na makalimutan na ng lahat. Absuelto, hindi pwede yun. Wala na absuelto dyan. Oo, wala naman nanalo dyan kahit umamin yan. So ito yung isa pang balita. Sabi nga dito, ang Malacanang, tikom pa rin sa issue ng pagkamatay. Yun na nga, tikom na tikom. Si Claire Castro ngayon, baka hindi na makatulog. Baka kung pwede, sabi niya sana tanggalin na ako. Hindi niya alam paano niya iti-twist ito. Although alam natin na napakasinungaling talaga niyan, pero napakahirap i-twist nito. May report galing sa Amerika. O kaya, demanda nila si Bobby Tiglao. Siya naglabas nito Nire-reactionan lang natin Baka naman mamaya, mga vlogger na naman ng nyo Mga vlogger na naman ang i-demanda nyo. Mas maganda, magpaliwanag kayo, sabihin nyo, fake news yan para tapos ang usapan. Fake news po yan, hindi totoo yan. Walang ganyan nangyari. Yung tao na yan ay binangungot lang. Pinupulita ka lang kami, kaya pinalalabas nila droga yan, pero hindi talaga droga yan. Natapilok lang yan, something like that, hindi ba? Wala silang, as in, dead silent sila dito sa nangyari na to. So, mag-assume talaga mga tao na, teka, something fishy. So, ito, tikom pa rin ng Malacanang according to Bilyonaryo. Nananatiling open ang case status ng pagkamatay ni Rustan's Commercial Corporation heir, Paulo Tantoco, na ayon sa Los Angeles Coroner's Office ay dahil sa cocaine overdose. Kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa ginanap na Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Being a part of the entourage, ano ang papel niya doon? Kasi ang alam natin, yung asawa niya, empleyado. Siya, ano ba siya? Anong papel niya doon? Bakit siya naging part ng entourage? Siya ba nagbayad ng pamasahe niya? Gobyerno ba nagbayad ng pamasahe niya? Yung accommodation nila? Is it the government who's paying or sila? Hindi ba? Yun yung mga kailangan natin malaman Noong Marso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Pumanaw si Paulo Tantoco noong March 8 sa Beverly Hilton Hotel kung saan ginanap ang Manila International Film Festival. Isa ang business science sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang video clip na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita si FL na sumasayaw sa after party ng MIFF. Puta, sayaw ng... Parang luka-luka, tanda-tanda na Kaya na gabi na matulog ka na tapos na yung TV Patrol. Gising ka pa, sayaw kayo pa ng sayaw, hindi ka mapagod. Sa ganyang kaedad, ano na yan, senior citizen na yan, 60 plus. Saan kumukuha ng energy yan? Yung nanay ko nga mas matanda pa yata yan Yung nanay ko, sakit na ng balakang naglinis kami ng bahay nung weekend, hindi na makalakad pagkatapos Ito pa sayaw-sayaw pa maghapon yung event. Walang iya na yan. Gabi ng March 8. Wala pang pahayag sa ngayon ng Malacanang Kaimbot ng kaimbot, no? tungkol dito at hindi pa rin kumpirmado kung sino-sino ang Puta, mulat na mulat Ha? Tinan niyo yung mata. Ayan, Ha? Tinan ninyo. Ayan, ang laki, ang laki nung ang laki nung mata ni Madam, alak pa. Loko talaga kayo. Baka naman nagpapakasaya lang talaga siya diyan, kayo naman. Masama ba naman mag-party-party kung successful yung kanilang event? Bitter kayo masyado. Ayan talaga naman Palum-palo. kung sino-sino ang dumalo sa LA. Pero sa isa namang video posted on the First Lady's social media page, makikita si Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, MMDA Chairman Romando Artes. Katulad yan, yung mga binanggit na mga pangalan, hindi naman, baka lagi ko hindi naman sila kasama dyan sa after party. Hindi yan mga kasama dyan. Pero kasi kung kasama sila sa after party, inimbestigahan din sana sila.
Oh, pero palagay ko hindi. Palagay ko hindi kasama yun sa after party. Si Jinggoy kasi, may alam ako pag ginagawa pag pupunta sa Amerika. May alam mo kung ginagawa niya pag nagpupunta sa Amerika. Oh, pero ayaw ko na lang sabihin. So malamang hindi siya kasama niyan. Palagay ko nag-drive yan siguro mga 5 oras. Papunta dun sa favorite na hangout niya. Diyan sa Amerika. Oh, so hindi sila imbestigahan yan si MMDA, si Tourism kasi baka hindi sila kasama dun sa after party. Pero di natin alam Maganda nga since na banggit tong mga pangalan na to. Matanong si Senator, may alam ka ba dun? Na alam mo ba 'yung nangyari ron? Siyempre magkakasama kayo sa Amerika o kababayan natin yung namatay. Alam nyo ba? Kasi kung alam nyo, ba't hindi nyo rin inireport? O ikaw, Senator Jinggoy, alam mo ba yung nangyari dun yung kasama ni First Lady namatay? Hindi ba kayo magkakasama before? Hindi ba? O ito rin, yung dalawa na yan. Tanungin din natin. Alam ba nila o hindi? Kasi imposible yan na hindi nila alam. Kasama nila Pilipino yan Imposible hindi mo alam. Malamang sa malamang, alam nila yan. Kasi nagkaroon ng investigasyon Pumunta pulis Na-deads hindi lang naman normal na tao yan. Hindi naman yan esquire lang. Hindi naman yan taga PA lang o taga-dala lang ng bag. Hindi naman. Malaking tao yan. Anak ng bilyonaryo yan. Yan ang tagapagmana ng kayamanan ng mga may-ari ng Rustans. O hindi ba? So, ang tanong, alam nyo ba na namatay ito? O may namatay dyan na kasamahan nyo na dahil sa droga? Kung alam nyo tapos hindi kayo umimik, o may kasalanan din kayo sa mga kababayan nyo rito sa Pilipinas. Kasi kayo, dapat mga taga-gobyerno kayo, dapat tapat kayo sa mga Pilipino, tapat kayo sa mga pinagsisilbihan ninyo. Pero bakit pinagtatakpan nyo ito? Pinagtatakpan? Paano mo naman sasabihin pinagtatakpan, Boss Dada? Hindi pa pagtatakip yan kung alam nyo tapos hindi nyo sinasabi sa tao? Official business yan. Bakit hindi nyo masabi sa tao? So, ibig sabihin, totoo. Madali lang naman yun Halimbawa, katulad nun, si Rico yan, nung namatay sa Bangungot. Di ba? Lahat ng mga kasamahan niya, inimbestigahan din. Wala na binangungot Ano magagawa namin? Di ba? At least, alam natin na tapat kayo. Halimbawa, itong dalawan to, namatay. Namatay nga, hindi namin alam kung bakit. Di ba? At least man lang, malaman natin kung alam ba nila o hindi. At kung hindi nila alam, putsang hina nyo naman. Asan ba kayo niyan? Sigurado naman ako, nasa isang hotel lang kayo. Gobyerno nagbabayad, sigurado ako ng mga hotel ninyo. Tsaka ng mga pinamasahe nyo dyan Alam nga naman kayo sumagot niyan, hindi ba? So paano hindi nyo nalaman ito kung naka-check-in kayo sa isang hotel? Diyan pa mismo sa hotel kung saan ginanap yung ninyo, paano hindi nyo malaman? At Tourism Secretary Cristina Frasco, nauna nang itinanggi at tinawag pang fake news ng palasyo ang alegasyon ni VP Sara na cover-up lang sa pagkamatay ni Tantoco ang pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ruled as accidental ang pagkamatay ni Tantoco. Maaari rin daw factor ang posibleng komplikasyon nito sa puso bukod sa cocaine overdose na lumabas sa toxicology report. Sa isang ambush interview ngayong hapon, no comment si Presidential Communications Secretary Dave Gomez dahil pribadong usapan daw ang pagkamatay ni Tantoco. Based on facts, limitado pa rin ang impormasyon sa kaso ng Rustans Air pero nananatiling bukas ang investigasyon dito. Para sa agenda. Diba? Palakpakan. So tikom na tikom ang bibig. Napakadaldal kapag mga Duterte ang pag-uusapan pero kapag sila ang nasa iskandalo, tahimik. Nasaan ngayon itong mga kongresista natin? Nasaan itong mga drug and human rights advocate natin? Papahayag ba kayo, mga aktivista, makakaliwa, na tayo ay being ruled by people who are under the influence? Malalaman natin kung sila ay under the influence or not hanggat hindi sila nagpapa-hair follicle drug test. So it's about time. Sa mga aktivista, sa mga makakaliwa, sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga uniformado, sa mga pulis, sundalo, mamamayang Pilipino, it's about time that we demand the hair follicle drug test dito sa mga involved dito
At syempre, sa pamilya na din ng namumuno sa bayang Pilipinas. Huwag tayong papayag na they will get away with this. Oo, kasi kung ang batas ay pagka mahirap ay na ipapatupad ang batas. No, kapag kayong mga kalaban sa politika na gagawa ng kaso. Tapos hair follicle drug test lang. Denial lang yung kailangan, hindi nila magawa. So papayag ba tayo niyan bilang mga halal ng bayan ng mga yan at ang public office is public trust? Papayag ba tayo na ganun-ganun lang? Kayo, bahala kayo kung papayag kayo. Pero ako, mag-aantay tayo ng press con. Baka sakaling bukas may sagot na si Claire Castro pala. Yung pinsan ni Franz, baka may sagot na siya bukas na mas matino kesa dito sa amo niyang walang buhok. At titingnan natin kung magdamag ba silang nagmi-meeting ngayon. Ano kaya yung mga lilitaw na mga kaso sa mga susunod na araw? Sino na naman kaya ang mga vlogger na didimanda dahil dito sa issue na ito? Again, disclaimer lang po. Ako po ay hindi dapat intindihin. Lahat po ng sinasabi ko rito ay pawang kabalbalan lamang for entertainment purposes. Tayo po ay nagre-react lamang sa mga balitang nagkalat na sa social media, sa media. Mga ibinalita na po ito ng mga kapitapitagan mainstream media. Kami po ay nagre-react lang at ito po ay opinyon ng isang walang kwentang tao. Sabi nila pag walang kwentang tao dapat hindi na inaatupag. Kasi pag pumatol ka sa baliw, mas baliw ka. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. At sana ay magkaroon na ng linaw ang lahat ng mga nangyaring ito. Okay, so kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino